Narito ang Chapter 1. Siguraduhin mong mauubos niya ang salad. Ang cyanide ay walang lasa, walang amoy. Hindi niya malalaman na iyon na ang huling hapunan niya. Nanigas si Ellie sa kanyang kinatatayuan sa likod ng malaking basurahan. Ang boses ng babae ay malamig. Mas malamig pa sa ulan na tumatagos sa manipis at punit-punit niyang t-shirt. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa gutom na kumukurot sa kanyang tiyan. 3 araw na siyang walang laman ang sikmura. Ang tanging plano niya ngayong gabi ay maghintay ng itatapon na tira-tira mula sa kusina ng mamahaling restaurant na ito. Pero iba ang narinig niya. Isang plano ng pagpatay. Sumilip si Ellie sa pagitan ng mga itim na trash bag. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng coat, kausap ang isang waiter sa dilim. Inabot ng babae ang isang makapal na sobre. "Gawin mo na!" Utos ng babae bago tumalikod at sumakay sa isang itim na kotse na mabilis na humarurot paalis. Naiwan si Ellie na nakatulala. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Dapat ba siyang makialam? Tumingin siya sa kanyang sarili. Madungis, mabaho, isang batang kalye na walang pangalan at walang halaga sa mata ng mundo. Sino ba ang maniniwala sa kanya? Kung lalabas siya ngayon, baka siya pa ang mapagbintangan o bugbugin ng mga guard. Masakit ang tiyan niya, parang pinipiga. Ang gusto lang naman niya ay makakain. Bakit kailangan pa niyang marinig ito? Pero naalala niya ang boses ng kanyang nanay Rosa bago ito nawala sa kanya. "Ellie, kahit wala tayong pera, hinding-hindi tayo mawawalan ng puso. Ang paggawa ng tama ay hindi nabibili." Napapikit si Ellie ng mariin. Bumuntong hininga siya at naamoy ang masarap na aroma ng steak at butter mula sa ventilation fan ng restaurant. Sa loob, may isang taong kakain ng masarap pero may halong lason. "Bahala na," bulong niya sa sarili. Tumakbo siya. Hindi siya dumaan sa likod. Umikot siya sa harap ng restaurant kung saan nagkikinangan ang mga ilaw at babasaging pinto. "Hoy bata, bawal dito!" Sigaw ng isang security guard na nakabantay sa entrance. Hindi huminto si Ellie. Yumuko siya at mabilis na lusutan ang braso ng guard. "Hulihin niyo yan!" Narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga bota sa likod niya. Binilisan pa niya ang takbo. Ang kanyang mga paa, na walang sapin, ay dumudulas sa makinis na tiles ng lobby. Binuksan niya ang malaking pinto ng dining area. Ang ingay ng ulan at kalsada ay biglang napalitan ng malumanay na piano music at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana. Ang lahat ng tao ay nakasuot ng magagarang damit. Ang amoy ng pabango ay humalo sa amoy ng mamahaling pagkain. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Isang batang basing-basa, puno ng putik at humihingal sa gitna ng karangyaan. Sa dulo ng kwarto, nakita niya ito. Isang matandang lalaki na may maputing buhok, nakaupo mag-isa sa pinakamagandang pwesto. Si Don Ricardo. Nasa harap nito ang isang mangkok ng Caesar salad. Ang waiter, ang lalaking kausap ng babae kanina, ay nakatayo sa gilid, nakangiti, habang nilalagyan ng paminta ang pagkain. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tinidor. Nakatusok doon ang isang malaking piraso ng lettuce at crouton. Dahan-dahan niyang inilalapit ito sa kanyang bibig. "Huwag!" sigaw ni Ellie. Ang boses niya ay basag at paos, pero umalingaw-ngaw ito sa buong kwarto. Gulat na napahinto si Don Ricardo. Sa isang iglap, tumakbo si Ellie patungo sa mesa. Wala siyang pakialam sa mga nagtitilian na donya o sa mga waiter na sumusubok humarang. Ang nasa isip niya lang, kailangan ko siyang pigilan. Nang malapit na siya, naramdaman niya ang kamay ng isang guard na humablot sa kwelyo ng kanyang damit. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Ellie, nagpupumiglas. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanyang gutom na katawan, binitawan niya ang sarili pasulong.
Tumilapon siya papunta sa mesa ni Don Ricardo. Crash! Ang tunog ng nababasag na pinggan ay parang kulog sa loob ng tahimik na restaurant. Tumalsik ang salad sa sahig. Ang mga piraso ng gulay, dressing at bubog ay nagkalat sa makintab na sapatos ni Don Ricardo. Ang tinidor ay tumalsik sa ilalim ng kabilang mesa. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Pinagpag niya ang dumi sa kanyang mamahaling suit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, hampas lupa? Sigaw ng Don. Ang boses niya ay dumadagundong. Agad na dinamba ng dalawang guard si Ellie at idiniin ang mukha nito sa sahig. Ang pisngi ni Ellie ay nasubsob sa malamig na tiles katabi ng mga natapong pagkain. Sorry po, sir. Naiiyak na sabi ni Ellie habang ang sikmura niya ay kumakalam sa amoy ng pagkain na nasa harap ng ilong niya. May lason po. Lason? Tumawa ng mapakla si Don Ricardo. Ang tanging lason dito ay ang amoy mo. Are you crazy? This is a 5-star restaurant. Humarap si Don Ricardo sa head of security. Ilabas niyo ang batang ito at siguraduhin niyong diretso siya sa presinto. I want him jailed for creating a scandal. Opo, sir. Sagot ng mga guard at akmang hihilahin na si Ellie patayo. Nang biglang may tumakbo. Bruno! No! Tawag ng isang babae sa kabilang table. Isang maliit na asong Shih Tzu na nakatakas sa may-ari nito ang mabilis na lumapit sa ilalim ng mesa ni Don Ricardo. Naakit ito sa amoy ng Caesar salad na nagkalat sa sahig. Bago pa man makagalaw ang sinuman, mabilis na dinilaan at kinain ng aso ang piraso ng lettuce at dressing na dapat sana ay para kay Don Ricardo. Bruno, come here! Sigaw ulit ng may-ari. Pero huminto ang aso. Bigla itong tumigil sa pagnguya. Nanlaki ang mga mata ng aso. Nagsimula itong manginig. Bumula ang bibig nito at sa loob lamang ng ilang segundo, tumumba ito sa sahig, nangingisay. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong restaurant. Ang may-ari ng aso ay sumigaw sa takot. Lahat ay napatingin sa bangkay ng maliit na hayop. Dahan-dahang napatingin si Don Ricardo sa aso, pagkatapos ay sa natapong salad sa kanyang paanan. Namutla siya. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng sindak. Kung kinain niya ang subo na yon, siya ang nakahandusay ngayon. Lumingon si Don Ricardo sa batang hawak-hawak ng mga guard. Si Ellie, na may putik sa muka at luha sa mga mata, ay nakatingin din sa kanya. Ang bata ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa gutom at takot. Binitawan ng mga guard si Ellie dahil sa gulat. Napaluhod si Ellie, hinahapo, habang nakatitig sa kanya ang makapangyarihang bilyonaryo. Alam ni Don Ricardo na hindi aksidente ang nangyari. At alam niyang ang batang dugyot na ito ang nagdugtong sa buhay niya ngayong gabi. Sino ka? Bulong ni Don Ricardo. Ang boses ay nanginginig. Hindi nakasagot si Ellie. Dumilim ang paningin niya. Ang pagod at gutom ay tuluyan ng tumalo sa kanya. Bago siya bumagsak at nawalan ng malay, ang huli niyang nakita ay ang mga mata ni Don Ricardo na puno ng mga tanong. Nagising si Ellie sa isang malambot na kama. Hindi ito ang karton na nakasanayan niyang higaan sa bangketa. Hindi ito ang malamig na semento na pumipilit sa bawat buto ng kanyang katawan. Ang amoy ay kakaiba. Hindi amoy basura. Hindi amoy ulan at putik. Amoy malinis. Amoy mamahaling sabon at bagong laban na kumot. Napadilat si Ellie. Ang kisame ay puti at mataas. May malaking chandelier sa gitna. Sa gilid ay may bintana na may kurtinang gawa sa makapal na tela. Gising ka na pala, iho. Nagulat si Ellie at napabangon. Nakita niya si Don Ricardo nakaupo sa isang silya sa gilid ng kama. Hindi na ito galit. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Nasaan po ako? Tanong ni Ellie. Ang boses ay paos.
Nasa mansyon ko, sagot ni Don Ricardo. Dinala kita rito pagkatapos ng insidente kagabi. Kinain mo na ba ang lugaw mo? Doon lang napansin ni Ellie ang mangkok ng lugaw sa side table. Mainit pa ito at may kasamang toasted bread. Agad na kumalam ang tiyan niya. Hindi pa po, sagot ni Ellie, nahihiya. Sige, kumain ka muna. Pagkatapos mag-uusap tayo, sabi ni Don Ricardo. Ang tono ay malumanay. Hindi na nagdalawang isip si Ellie. Kinuha niya ang mangkok at mabilis na inubos ang lugaw. Ang bawat subo ay parang langit. Ang sarap ng mainit na sabaw sa kanyang lalamunan. Habang kumakain, napansin niya na malinis na ang kanyang mga kamay. Nakasuot na rin siya ng malinis na pajamas. May naligo sa kanya habang tulog. Nang maubos ang lugaw, tumingin si Don Ricardo kay Ellie. Ellie, tama ba ang pangalan mo? Tumango si Ellie. Opo, sir. Salamat, sabi ni Don Ricardo. Totoo sa bawat salita. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Nagulat si Ellie. Hindi siya sanay sa pasasalamat. Ang nakasanayan niya ay panlalait at pagtataboy. Hindi ko po alam na ganoon ang mangyayari, sir. Narinig ko lang po yung babae. Sino ang babae? Tanong ni Don Ricardo. Ang tingin ay matalim. Nakita mo ba ang mukha niya? Umiling si Ellie. Hindi po, sir. Madilim po. Pero narinig ko po na may kausap siyang waiter tungkol po sa cyanide. Napahawak si Don Ricardo sa kanyang sentido. Ang mga pulis ay nag-iimbestiga na, pero wala silang mahanap na bakas ng lason sa kusina. Ang waiter na kausap mo, naglaho na parang bula. Pero sir, yung aso po. Kailangan ko ng tulong mo, Ellie. Sabi ni Don Ricardo. Kailangan kong malaman kung sino ang gustong pumatay sa akin. Ikaw lang ang saksi. Hindi alam ni Ellie kung ano ang sasabihin. Natatakot siya. Pero ang tingin ni Don Ricardo ay hindi nagbabanta. Nagmamakaawa. Kung mananatili ka sa akin, poprotektahan kita. Bibigyan kita ng magandang buhay. Pag-aaralin kita. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng alam mo. Isang magandang buhay? Pag-aaral? Hindi ito kapanipaniwala para kay Ellie. Nakasanayan na niyang mangarap ng gising, pero iba ito. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng nightgown. Ang buhok niya ay nakatali sa isang messy bun, pero ang mukha niya ay makinis at walang bahid ng makeup. Ang kanyang mga mata ay matatalim, matapang. Si Doña Veronica, ang asawa ni Don Ricardo. Ricardo, bakit mo dinala ang batang ito rito? Tanong ni Veronica. Ang boses ay malamig at puno ng pagdududa. Isang batang kalye, paano kung magnanakaw siya? Veronica, siya ang nagligtas ng buhay ko. Sigaw ni Don Ricardo, nainiinis. May lason sa pagkain ko at siya ang nakarinig. Tumingin si Veronica kay Ellie. Ang kanyang mga mata ay huminto sa mga mata ni Ellie. Malalaki, kulay kape, at may bahid ng kalungkutan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Veronica. Namilog ang kanyang bibig. Ang hawak niyang baso ay biglang nabitawan at nahulog sa sahig. Crush! Rosa? Bulong ni Veronica, halos hindi marinig. Rosa? Nagulat si Ellie. Sino si Rosa? Ang nanay niya? Napatingin si Don Ricardo sa kanyang asawa. Veronica, anong nangyayari sa iyo? Hindi pinansin ni Veronica si Ricardo. Nanatili ang tingin niya kay Ellie. Ang dating matalim na tingin ay napalitan ng takot, pagtataka, at isang kakaibang kirot. Hindi, imposible, bulong ni Veronica sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mukhang gulat ka sa batang ito, Veronica, sabi ni Don Ricardo. Siya si Ellie, at sa ngayon, mananatili siya rito. Kailangan ko siya. Napailing si Veronica. Ricardo, hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan.
Magnanakaw ang lahi niyan. Naggalit si Don Ricardo. Veronica, ano ba ang sinasabi mo? Bakit mo siya hinuhusgahan agad? Pero nanatili ang tingin ni Veronica kay Ellie, puno ng pagdududa at may bahid pa rin ng kakaibang kaba. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Si Ellie ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit siya kinatatakutan ng babaeng ito? Sino si Rosa? At bakit ganito ang reaksyon ni Veronica? Biglang napansin ni Don Ricardo ang isang lumang sobre na nakausli mula sa bulsa ng pajamas ni Ellie. Ang pajamas na ipinasuot niya rito, kinuha niya ito. Isang lumang sobre, madilaw na sa tagal. Sa labas, may nakasulat na isang pangalan na may malaking letra. Veronica. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Lumingon siya kay Veronica, na ngayoy mas namutla pa sa kanyang nightgown. Veronica, ano ito? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pagdududa. Napatingin si Veronica sa sobre, pagkatapos ay kay Ellie. Ang kanyang mukha ay tuluyang nawala ng kulay. Hindi iyan. Bulong ni Veronica. Pero alam ni Don Ricardo, ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Rosa, ang dating kaibigan ni Veronica, at ang ina ni Ellie. Hihilahin na sana ni Don Ricardo ang liham mula sa sobre nang biglang kumalabog ang pinto. Ricardo, gising ka na ba, brother? Pumasok si Tita Isabel, ang nakababatang kapatid ni Don Ricardo. Nakangiti siya. Narinig ko ang kaguluhan kagabi, sabi ni Isabel. Ngunit ang mga mata niya ay nagpapahayag ng kakaibang kagalakan. Nakaligtas ka raw? Sayang naman. Agad na itinago ni Don Ricardo ang sobre sa likod niya. Lumingon si Isabel kay Ellie. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Sa halip isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa bata. Sino naman ang batang ito? Tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng pagdududa at paghamak. Ricardo, bakit may batang kalye sa bahay mo? Nagkaroon ng tensyon sa kwarto. Ang tatlong matatanda ay nakatingin kay Ellie at si Ellie ay nakatingin sa kanilang lahat. Ang liham ni Rosa na nasa kamay ni Don Ricardo ay parang isang bomba na handa ng sumabog. Naramdaman ni Veronica ang lamig ng panyo sa kanyang noo. Veronica, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nanlalamig? Tanong ni Don Ricardo. Puno ng pag-aalala. Pumikit si Veronica. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Rosa. Ang mga mata ni Ellie. Iyon mismo ang mga mata ni Rosa. Ang mga mata ng kanyang matalik na kaibigan. Ikaw ba talaga yan, Rosa? Bulong niya sa kanyang isip. Nang marinig niya ang tinig ni Isabel, unti-unting bumalik si Veronica sa realidad. Nagawa pa rin niyang ngumiti ng pilit. Wala, Isabel. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa nangyari kagabi. Sabi niya, sabay tingin kay Ellie. Ang nangiti niya ay hindi nakarating sa kanyang mga mata. Sino ang batang ito? Lumapit si Isabel at inabot ang kamay ni Veronica. Veronica, alam mo naman na hindi ko gugustuhing may mangyari sa ating pamilya. Pero, Ricardo, bakit kailangan mong dalhin ang batang ito sa mansyon? Isabel, siya ang nagligtas ng buhay ko. Sagot ni Don Ricardo. Pinoprotektahan si Ellie na nakatayo sa likuran niya. Nagligtas? O sadyang napadaan lang? Sino ang nakakaalam kung may kasabwat siya? Pabulong na, sabi ni Isabel. Naglakad si Isabel papalapit kay Ellie. Yumuko ito at ngumiti. Hello, Hiho, sabi ni Isabel. Ngunit ang mga mata niya ay mapanuri. Ano ang pangalan mo? Ellie po, sagot ng bata. Kinakabahan. Ellie. Ulit ni Isabel. Ikaw ba ay may pamilya? Nasaan ang mga magulang mo? Napayuko si Ellie. Wala na po. Nagkunwari si Isabel na nalungkot. Hinaplos niya ang buhok ni Ellie. Ngunit naramdaman ni Ellie ang lamig ng kanyang kamay. Kawawa naman, sabi ni Isabel. Pero Ricardo, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-ampon ng kung sino lang. Alam mo na ang tungkol sa mga usapin ng mana.
lalo na't wala pa tayong sariling anak ni Veronica. Ang mga salita ni Isabel ay parang matatalim na kutsilyo na tumama sa puso ni Veronica. Mana, anak, ito ang dalawang bagay na palaging nagpapahirap sa kanila ni Ricardo. Biglang bumalik sa isip ni Veronica ang mga taon na ang nakalipas. Bumuhos ang malakas na ulan, parang umiiyak ang kalangitan. Narinig niya ang boses ni Isabel. "Nakita ko si Rosa! Ninakaw niya ang lakit ng nanay mo." Ang sabi niya ay ipagbebenta niya para sa gamot ng nanay niya. Gulat na gulat si Veronica. Ang lakit na yon ay regalong galing sa kanyang yumaong ina. Napakahalaga niyon sa kanya. Nagtungo siya sa bahay ni Rosa, na basang-basa sa ulan. Nakita niya si Rosa na may hawak na maliit na supot. "Rosa, bakit mo ginawa ito?" Sigaw ni Veronica, puno ng galit at sakit. "Ang lakit ng nanay ko. Paano mo nagawang nakawin yan?" Nanlaki ang mga mata ni Rosa. "Hindi, Veronica. Hindi ko ninakaw yan. Bigay yan sa akin ng..." Pero hindi na pinakinggan ni Veronica. "Huwag kang magsinungaling. Nakita ko na. Umalis ka. Ayoko nang makita ang mukha mo. Hindi ko nakita kaibigan." Lumabas si Rosa ng bahay umiiyak. Hinabol niya si Veronica, pero hindi siya pinansin. Kinabukasan na nalaman niyang umalis na si Rosa sa kanilang probinsya. Hindi na niya ito nakita pa. Hindi na niya narinig pa. Ang tanging natira ay ang kirot sa puso niya at ang pagdududa. Totoo nga ba ang sinabi ni Isabel? Biglang napabalik si Veronica sa kasalukuyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Veronica?" Tawag ni Don Ricardo. "Ayos ka lang ba?" Napatingin si Veronica kay Ellie. Ang mga mata ng bata ay puno ng lungkot at may bahid ng pagtataka. Ang lahat ng kirot at sakit na naramdaman ni Veronica noong araw na yon ay bumalik. Doble ang intensidad. Kung totoo ang hinala niya na anak nga ito ni Rosa, naramdaman niya ang pagkakasala na kumakalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng kwarto. "Veronica!" Tawag ni Ricardo. Pero hindi na lumingon si Veronica. Gusto niyang makahinga. Gusto niyang mag-isip. Dumiretso siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Puro mga lumang litrato. Mga litrato nila ni Rosa, magkasama, masaya. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulong niya. Pero nakita niya ang pagkakahawig. Ang mga mata. Ang hugis ng mukha. Ang kulay ng balat. Bumalik siya sa alaala ng liham. Nilapitan niya ang kama. Nandoon pa rin ang sobre na hawak ni Ricardo kanina. Hindi niya naisip. Hindi niya inakala na ganoon ang mangyayari. Hindi kaya. Ang liham ay para sa kanya. Unti-unti, kinuha niya ang lumang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Rosa. "Mahal kong Veronica, kung nababasa mo ito, siguro ay wala na ako. Nais kong malaman mo na kahit kailan ay hindi ko ninakaw ang lakit mo. Pinaghirapan kong bayaran ito para maibalik sa'yo, pero hindi mo ako pinakinggan. Ang lakit na yon ay simbolo ng ating pagkakaibigan. Hindi ko kayang ibenta kahit gaano pa kami kahirap. Alam kong galit ka sa akin, pero gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari, mananatili kang kaibigan ko. Sana isang araw, malaman mo ang katotohanan. At sana, mapatawad mo ako sa hindi ko kasalanan. Ang anak ko, ang pangalan niya ay Ellie. Sana, kung magkita kayo, maalagaan mo siya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong sa langit magkikita tayo ulit. Paalam, kaibigan ko." Nalaglag ang liham mula sa kamay ni Veronica. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Nagsinungaling si Isabel. Niloko siya. At dahil sa kanya, namatay si Rosa sa gutom. Namatay si Rosa na malayo sa kanya. At ngayon, ang anak ni Rosa, si Ellie, ay nasa kanyang mansyon. Ang batang inulila niya.
Ang batang nawalan ng ina dahil sa kanyang galit at pagdududa. Napatingin si Veronica sa sarili niya sa salamin. Ang isang mapagmataas na ginang, ang isang asawa ng bilyonaryo. Pero sa loob, isa siyang mamamatay tao. Narinig niya ang mahihinang yapak sa labas ng kanyang pinto. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Ellie, nakatayo sa labas. Nakayo ko, Ellie! Bulong niya. Tumingala si Ellie. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Okay lang po kayo, ma'am?" Tanong ni Ellie, puno ng pag-aalala. Biglang napahagulhol si Veronica. Niyakap niya si Ellie ng mahigpit. "Sorry, Ellie." Bulong niya. "Sorry, anak." Nagulat si Ellie. Hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak ang mayamang babaeng ito. Pero naramdaman niya ang init ng yakap. Ang yakap na matagal na niyang hindi naramdaman nang biglang may kumatok. "Veronica? Ellie? Maaari ba akong pumasok?" Si Don Ricardo. Agad na napabitaw si Veronica kay Ellie. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Pasok, Ricardo." Sabi niya. Sinubukan niyang maging kalmado. Pumasok si Don Ricardo. "Ayos ka na ba, Veronica?" Tumango si Veronica. "Opo, masama lang siguro ang pakiramdam ko. Pero ngayon, alam ko na ang gagawin ko." Tiningnan niya si Don Ricardo. "Ricardo, gusto kong ampunin si Ellie." Nagulat si Don Ricardo. "Ano?" Ngumiti si Veronica. Ngiti na may bahid ang sakit, pero puno ng pag-asa. "Gusto kong ampunin si Ellie. Gusto ko siyang maging anak natin." Nakita ni Ellie ang mga mata ni Don Ricardo, puno ng pagtataka. Ngunit ang mga mata ni Ellie, sa unang pagkakataon, hindi na ito puno ng lungkot. Puno ito ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Si Isabel, na may matalim na tingin. "Ano ang sinabi mo, Veronica?" Tanong ni Isabel. Ang boses ay matalim, parang talim ng kutsilyo. "Ampunin? Ang batang kalye na yan?" Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang basag na kampana. "Ano ang sinabi mo, Veronica?" Ulit ni Isabel. Ang mga mata ay matatalim na nakatitig sa mag-asawa. "Ampunin? Ang batang kalye na yan?" Naramdaman ni Ellie ang paghigpit ng kamay ni Veronica sa kanyang balikat. Huminga ng malalim si Veronica. "Tama ang narinig mo, Isabel," sagot ni Veronica. Matatatag ang boses. "Si Ellie ay magiging anak namin ni Ricardo." Natahimik si Isabel sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumawa siya ng mapakla. "Nababaliw ka na ba, Veronica? Nakalimutan mo na ba ang mga pangarap nating dalawa para sa pamilyang ito? Hindi siya maaaring maging bahagi ng ating pamilya." "Isabel, huminahon ka," sabi ni Don Ricardo, puno ng pagkabahala. "Desisyon namin ito." "Desisyon? O sadyang binubulag ka lang ng batang ito?" Lumapit si Isabel kay Ricardo. Ang boses ay pabulong ngunit puno ng galit. "Paano ang mana? Paano ang pangalan ng ating pamilya? Hindi siya kadugo." "Ang dugo ay hindi ang batayan ng pagmamahal, Isabel," matatag na sagot ni Veronica. "Ang puso ang mahalaga." Napailing si Isabel. "Napakababaw mo, Veronica. Ang lahat ng ito ay panakip-butas lang sa iyong pagkukulang. Hindi ka nagkaanak, kaya kukuha ka ng kung sino na lang." Naramdaman ni Veronica ang sakit ng mga salita ni Isabel. Ngunit hindi na siya tulad ng dati na madaling masaktan. Bumaling siya kay Isabel. Ang tingin niya ay matalim. "Hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal sa kung anong mana ang sinasabi mo," sabi ni Veronica. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Kung ayaw mong tanggapin si Ellie, problema mo na yan. Ang mahalaga, kami ay isang pamilya na." Napansin ni Ellie ang kakaibang pagbabago kay Veronica. Ang babaeng naging malamig at masungit ay nagiging matapang at malambing. Pero ang mga salita ni Isabel ay kumurot sa puso ni Ellie. Hindi siya kadugo, walang silbi,
magnanakaw, napaatras si Ellie. Hindi niya sinasadyang marinig ang mga bagay na yon. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Naramdaman ni Ellie ang kanyang tiyan na kumakalam muli, ngunit hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa sakit. Ellie! Bulong ni Veronica. Napansin ang pagbabago sa bata. Tumakbo si Ellie palabas ng silid. Ellie! Sandali! Sigaw ni Veronica. Pero huli na. Naiwan si Don Ricardo at Veronica, magkasama, at si Isabel na puno ng galit. Tingnan mo ang ginawa mo, Isabel, sabi ni Don Ricardo galit sa kanyang kapatid. Ako? Ako ang may kasalanan? Kita mo na? Walang magandang maidudulot ang batang iyan. Sagot ni Isabel. Mapakla ang nangiti. Babala ko lang, Ricardo. Masasaktan ka lang dyan sa batang iyan. Umalis si Isabel. Naiwan si Don Ricardo at Veronica. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang asawa. Sigurado ka ba rito, Veronica? Tanong ni Don Ricardo. Hindi ito madali. Tumango si Veronica. Puno ng desisyon. Oo, siya. Ricardo, ito ang kailangan kong gawin para kay Rosa, para kay Ellie, at para sa sarili ko. Nakahanap si Ellie ng isang lumang hardin sa likod ng mansyon. Puro damo at tuyong dahon, walang nag-aalaga. Umupo siya sa ilalim ng isang malaking puno. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ang mga salita ni Isabel. Hindi siya kadugo. Walang magandang maidudulot. Totoo naman. Sino ba siya? Isang batang kalye na bigla na lang sumulpot. Napakagat-labis si Ellie. Na-miss niya ang nanay niya. Ang nanay niya lang ang nagparamdam sa kanya na may halaga siya. Ellie? Narinig niya ang boses ni Veronica. Inangat ni Ellie ang kanyang ulo. Nakita niya si Veronica nakatayo sa likuran niya. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ellie, huwag kang maniwala sa sinabi ni Tita Isabel, sabi ni Veronica. Dahan-dahang lumapit. Umupo siya sa tabi ni Ellie. Totoo naman po, ma'am, sabi ni Ellie, hindi makatingin kay Veronica. Wala naman po akong silbi. Burden lang po ako. Hindi totoo yan, Ellie, sabi ni Veronica. Hinawakan ng kamay ni Ellie. Ikaw ang nagligtas ng buhay ng Tito Ricardo mo. Kung wala ka, wala na siya ngayon. Paano mo nasabing wala kang silbi? Tumingin si Ellie kay Veronica. Hindi ko po maintindihan, ma'am. Bakit po ako? Ngumiti si Veronica. Malungkot na nangiti. Dahil ang nanay mo, si Rosa, ay isang napakabait na tao. At ikaw, Ellie, ay minana mo ang kabutihan niya. Sabi ni Veronica. Alam kong mahirap intindihin ngayon, pero sa mga darating na araw, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Niyakap ni Veronica si Ellie. Ang yakap niya ay mahigpit, puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Ellie ang init ng yakap, ang init ng pagmamahal. Magiging okay po ba ako dito, ma'am? Tanong ni Ellie. Oo, Ellie, magiging okay ka rito. Sagot ni Veronica habang hinahaplos ang buhok ng bata. Magiging anak ka namin. Doon lang naramdaman ni Ellie ang pag-asa. Ang pag-asa na magkakaroon siya ng pamilya. Sa loob ng mansyon, sa kanyang opisina, nakaupo si Don Ricardo. Tiningnan niya ang liham ni Rosa na hawak niya. Ang sulat kamay. Ang pangalan. Veronica. Narinig niya ang mga salita ni Isabel. Paano ang mana? Hindi ito basta-basta. Alam niya na ang liham na ito ay may malaking epekto sa kanyang asawa. Nang biglang bumukas ang pinto, si Isabel nakatayo sa harap niya. Ricardo, may nalimutan ka yata, sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Ang pamilya natin ay may reputasyon. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang batang kalye na sirain ito. Isabel, umalis ka na, sabi ni Don Ricardo, puno ng galit. Alam ko na ang tungkol sa liham, Ricardo, sabi ni Isabel.
Ang ngiti ay puno ng pagdududa. Ang liham ni Rosa. Hindi ba't dapat ay matagal nang nakalimutan ang babaeng iyan? Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Paano nalaman ni Isabel? Sinong nagsabi sa'yo? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay matalim. Ako? Ang mahalaga ay alam ko. Sagot ni Isabel. At alam ko rin na ang locket na sinasabi ni Rosa ay nasayo. Nanigas si Don Ricardo. Ang locket. Napaatras si Don Ricardo. Ang locket. Naalala niya na nakita niya ito sa leeg ni Ellie. Isabel, ano ba ang gusto mo? Simple lang, Ricardo. Sabi ni Isabel, lumapit sa kanya. Gusto ko lang na bumalik sa dati ang lahat, ang ating pamilya. At ang mana ay mapupunta sa tunay na tagapagmana, hindi sa isang estranghero. Hindi mo yun magagawa, sabi ni Don Ricardo. Sigurado ka ba? Ngumiti si Isabel. May isang paraan para mapatunayan kung totoo ba ang sinasabi ng batang iyan. Ang magnanakaw ay mananatiling magnanakaw. Hindi ba't ganoon din ang nanay niya? Naramdaman ni Don Ricardo ang pagdududa sa kanyang puso. Ang locket. Bakit nasa kay Ellie? At bakit may sulat pa rin si Rosa na nagsasabing inosente siya? Papatunayan ko sa iyo, Ricardo, sabi ni Isabel, na ang batang iyan ay walang pinagkaiba sa nanay niya. Magnanakaw. Lumingon si Isabel at naglakad palabas ng opisina. Naiwan si Don Ricardo, puno ng pagkalito. Ang liham, ang locket, ang mga salita ni Isabel. Kailangan niyang malaman ang totoo. At kung ang totoo ay masakit, handa siyang harapin ito. Inilabas ni Don Ricardo ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng kanyang personal assistant. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng tungkol sa isang babaeng nagngangalang Rosa, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay matigas. At tungkol din sa isang locket. Lahat ng detalye. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Ellie sa mansyon. Hindi na siya natutulog sa karton. Hindi na siya nagugutom. May sarili siyang kwarto, malaki at malinis. May banyo pa na may shower. Ang mga kasambahay ay mababait sa kanya. Lalo na si Manang Elena, ang mayordoma. Siya ang nagtuturo kay Ellie kung paano gamitin ang mga kutsara at tinidor sa hapagkainan at kung paano maging maayos sa harap ng Don at Donya. Pinag-aaral na rin siya ng Don Ricardo. May tutor na pumupunta sa mansyon araw-araw. Nahihirapan pa si Ellie sa pagbabasa at pagsusulat, pero masaya siya. Masaya siya dahil sa wakas, may pamilya na siya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay si Veronica. Hindi na ito malamig, hindi na ito galit. Madalas, nakikita niya si Veronica na nakangiti sa kanya, o kaya ay hinahaplos ang kanyang ulo. Minsan, kapag nagbabasa siya sa hardin, uupo si Veronica sa tabi niya at magbabasa rin. Parang panaginip. Pero may isang bagay na hindi pa rin maintindihan ni Ellie. Ang lihim sa likod ng kanyang nanay. Hindi pa rin sinasabi ni Veronica ang buong kwento. At hindi pa rin niya nakikita ang liham na ibinigay ni Don Ricardo sa kanyang asawa. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagpunta si Ellie sa hardin. Nakita niya si Veronica, nakaupo sa bench, tahimik na nagbabasa ng libro. Lumapit si Ellie. Ma'am Veronica? Napaangat si Veronica ng tingin. Oh, Ellie, tapos ka na ba sa klase mo? Tumango si Ellie. Opo. Ma'am Veronica, may gusto po akong itanong. Ngumiti si Veronica. Ano yon, anak? Sino po si Rosa? Tanong ni Ellie. Biglang nanigas si Veronica. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Si Rosa. Siya ang nanay mo, Ellie. Sabi ni Veronica, ang boses ay mahina. Pero, bakit po? Bakit parang nalulungkot po kayo pag nababanggit si Mama? Bumuntong hininga si Veronica. Ellie, may isang kwento ako na kailangan mong marinig tungkol sa akin at sa nanay mo. Napaayos ng upo si Ellie. Handa siyang makinig. Matagal na kaming magkaibigan ng nanay mo. Simula ni Veronica. Parang magkapatid. Pero isang araw, may nangyari.
May nawalang mahalagang bagay sa akin. Isang locket. Locket? Nagulat si Ellie. Naalala niya ang locket na suot niya. Oo, at noong panahong yon, nagalit ako sa nanay mo. Inakala ko na siya ang nagnakaw nito. Pero hindi po. Hindi magnanakaw ang mama ko. Sigaw ni Ellie. Nasaktan. Alam ko na, Ellie. Sabi ni Veronica. Hinawakan ng kamay ng bata. Nalaman ko na ang totoo. Nagkamali ako. At dahil sa pagkakamali ko, nawala ang nanay mo. Umiyak si Veronica. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kamay ni Ellie. Paano po? Paano niyo po nalaman? Tanong ni Ellie. Dahil sa liham. Ang liham na isinulat ng nanay mo para sa akin. At dahil din sa locket, sabi ni Veronica, hinawakan ang locket na suot ni Ellie. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Dahan-dahang binuksan ni Veronica ang locket. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng dalawang babae, magkasama, masaya. Ang isa ay ang nanay niya, si Rosa, at ang isa ay si Veronica. Sa likod ng litrato may nakasulat na, "Maamag kaibigan, magpakailanman." Nagsimulang umiyak si Ellie. Umiyak siya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, nalaman niya ang totoo. Ang nanay niya ay hindi magnanakaw. Ang nanay niya ay may isang kaibigan na nagmamahal sa kanya. Nagsinungaling po ba ang Tita Isabel? Tanong ni Ellie. Nagulat si Veronica. Napatingin siya sa bata. Bakit mo nasabi yan, Ellie? Kasi po, parang ayaw niya po sa akin, sabi ni Ellie. Ang boses ay puno ng lungkot. Sabi niya po, magnanakaw din po ako tulad ng mama ko. Biglang nagalit si Veronica. Hindi totoo yan, Ellie, sabi niya. Puno ng galit. Hindi magnanakaw ang nanay mo at hindi ka magnanakaw. Tumayo si Veronica. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Kailangan kong gawin ang isang bagay, Ellie, para sa nanay mo at para sa iyo. Sa kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Don Ricardo. Hawak niya ang report ng kanyang private investigator. Lahat ng impormasyon tungkol kay Rosa, ang pagkawala ng locket, ang pagsisinungaling ni Isabel. Ang report ay nagsasabi na si Isabel ang naglagay ng locket sa bag ni Rosa upang sirain ang reputasyon nito dahil naiinggit siya sa atensyon na ibinibigay ng kanilang ina kay Rosa at dahil din sa galit niya kay Rosa na mas pinapaboran ng kanilang ina noon. Pero ang pinakamalaking revelasyon ay ang pagkakadiskubre sa matinding pagkakasakit ni Rosa. Ang panganganak nito na walang pera at ang pagkamatay nito sa isang liblib na probinsya, nag-iisa. Naramdaman ni Don Ricardo ang galit na kumalat sa kanyang katawan, si Isabel, ang kanyang sariling kapatid. Hindi lang niya sinubukang patayin si Ricardo, sinira niya rin ang buhay ni Rosa at halos sirain niya rin ang buhay ni Ellie nang biglang bumukas ang pinto, si Veronica. Ricardo, kailangan nating mag-usap, sabi ni Veronica. Ang mga mata ay matalim. Tungkol kay Isabel at tungkol sa locket. Inilahad ni Veronica ang liham ni Rosa. Alam ko na ang lahat, Ricardo. Inabot ni Don Ricardo ang report ng investigador. Ako rin, Veronica. Nagkatinginan silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at desisyon. Kailangan nating harapin si Isabel, sabi ni Veronica. Tama ka, sabi ni Don Ricardo. Ngayon na. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng opisina, narinig nila ang isang sigaw mula sa hardin. Tulong! Boses ni Ellie. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo at Veronica. Mabilis silang tumakbo palabas. Nakita nila si Ellie, nakahandusay sa lupa, habang nakatayo si Isabel sa tabi niya. Hawak ni Isabel ang isang matalim na gunting na panghardin. May dugo sa damit ni Ellie. Ellie! Sigaw ni Veronica. Napalingon si Isabel. Nakita niya si Don Ricardo at Veronica. Nagulat kayo, hindi ba? Sabi ni Isabel. Ang ngiti ay puno ng kabaliwan.
Sinusubukan ko lang na linisin ang pamilya natin. Hindi na kayo magkakaanak. At hindi ko hahayaang ang isang batang kalye ang kumuha sa mana natin. Nagmadali si Don Ricardo na lumapit kay Ellie. Pero mabilis na umakto si Isabel. Hinawakan niya ang isang bag na nasa paanan niya. Hindi niyo ako mahuhuli, Ricardo, sabi ni Isabel. At sa isang iglap, inilabas niya ang isang maliit na bote. Cyanide. Isabel! Wag! Sigaw ni Veronica. Pero huli na. Mabilis na ibinuhos ni Isabel ang likido sa kanyang bibig. Napaatras si Don Ricardo at Veronica. Nagsimulang manginig si Isabel. Bumula ang kanyang bibig. Sa harap nila, sa tabi ng duguan na si Ellie, bumagsak si Isabel sa lupa. Nangingisay. At pagkatapos, tumahimik. Patay na si Isabel. Naiwan si Don Ricardo at Veronica. Nakatayo. Gulat na gulat. Si Ellie, duguan, nakahandusay sa lupa. At si Isabel, patay, sa tabi niya. Ang buong hardin ay napuno ng katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Anong nangyari? Ang katahimikan sa hardin ay mas nakakapanindig balahibo kaysa sa anumang sigaw. Nakahandusay si Isabel. Sa tabi niya, si Ellie, na may mantsa ng dugo sa damit. Ellie, anak ko! Agad na lumuhod si Veronica sa tabi ng bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisiyasat ang sugat. Isang mahaba at mababaw na hiwa sa braso. Hindi malalim, ngunit sapat para magpadugo at magdulot ng takot. Niyakap ni Veronica si Ellie ng mahigpit. Ayos ka lang ba, anak? Masakit ba? Umiling si Ellie, umiiyak. Opo, Mama. Pero si Tita Isabel, hindi na nakapagsalita si Ellie. Nanginginig pa rin siya sa takot at gulat. Lumapit si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay namutla. Tiningnan niya ang walang buhay na katawan ni Isabel. Pagkatapos ay kay Ellie. Tumawag ka ng ambulansya, Ricardo. Sigaw ni Veronica. Ang boses ay puno ng utos. At pulis! Agad na dinial ni Don Ricardo ang numero. Habang kausap niya ang operator, dahan-dahang lumapit si Veronica sa katawan ni Isabel. Bakit, Isabel? Bakit mo ito ginawa? Bulong ni Veronica, ang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Wala nang sagot. Ang dating matalim na mga mata ni Isabel ay blanko na ngayon, nakatitig sa kalangitan. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang ambulansya at pulis. Mabilis na binuhat si Ellie papunta sa ambulansya para lapatan ng paunang lunas. Samantala, sinimulan na ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Tinanong nila si Don Ricardo at Veronica. Ano po ang nangyari, Don Ricardo? Tanong ng hepe ng pulisya, si Captain Reyes. Ikinuwento ni Don Ricardo ang lahat, mula sa liham ni Rosa sa pag-amin ni Veronica, hanggang sa paglitaw ni Isabel na may dalang gunting at cyanide. Sinabi po niya na hindi niya hahayaang magmana ang isang batang kalye sa aming kayamanan. Sabi ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng galit. At inamin niya rin po na siya ang naglagay ng lason sa pagkain ko. Napatingin si Captain Reyes sa katawan ni Isabel. May motibo siya, Don Ricardo, mana at inggit. Lumapit si Captain Reyes kay Veronica. Doña Veronica, mayroon po ba kayong maidaragdag? Tumango si Veronica. Opo, Captain. Noong bata pa kami ni Rosa, ang nanay ni Ellie, si Isabel po ang nagplano na sirain ang pagkakaibigan namin. Siya po ang naglagay ng locket sa bag ni Rosa at sinabi sa akin na aninakaw yon ni Rosa. Nanlaki ang mga mata ni Captain Reyes, isang kasaysayan ng inggit at paninira. Ang lalim ng galit ni Isabel. Matapos ang investigasyon, dinala ang katawan ni Isabel sa punerarya. Dinala rin si Ellie sa ospital para sa masusing pagsusuri kahit na mababaw lang ang kanyang sugat. Ayaw ni Veronica na may mangyaring masama sa kanya. Sa ospital, tahimik na nakaupo si Veronica sa tabi ng kama ni Ellie.
Tulog ang bata dahil sa pampakalma. Hinawakan ni Veronica ang kamay ni Ellie. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at ginhawa. Sakit dahil sa nangyari kay Isabel. Kahit gaano pa kasama ang kanyang hipag, kapatid pa rin ito ni Ricardo. At alam niyang masakit ito para sa kanyang asawa. Pero ginhawa rin dahil sa wakas, nagkaroon ng hustisya si Rosa. At ligtas na si Ellie. Pumasok si Don Ricardo sa silid. Ang kanyang muka ay malungkot. Umupo siya sa tabi ni Veronica. Ayos lang ba si Ellie? Tanong ni Don Ricardo. Tumango si Veronica. Mababaw lang ang sugat. Pero ang trauma kailangan niya ng oras para makalimot. Nag-aalangan si Don Ricardo. Veronica, tungkol kay Isabel. Hinawakan ni Veronica ang kamay ni Don Ricardo. Alam ko, Ricardo, masakit. Pero ginawa niya ang kanyang pinili. Bumuntong hininga si Don Ricardo. Hindi ko maintindihan. Bakit ganoon ang kapatid ko? Bakit ganoon ang galit niya? Hindi ko rin alam, Ricardo. Sagot ni Veronica. Pero alam ko na kailangan nating ipagpatuloy ang buhay para kay Ellie at para sa ating pamilya. Tumingin si Don Ricardo sa natutulog na si Ellie. Magiging maayos ba ang lahat, Veronica? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pagdududa. Ngumiti si Veronica. Magiging maayos ang lahat, Ricardo. Basta magkasama tayo. Isang linggo ang lumipas. Nakalabas na si Ellie mula sa ospital. Ang sugat niya ay naghihilom na. Ang bahay ay tahimik. Wala nang sigaw. Wala nang banta. Opisyal na ring nagsimula ang proseso ng pag-ampon kay Ellie. Isang hapon, nakaupo si Ellie sa hardin. Wala na ang kalat. Nalinis na ang lahat. May mga bagong tanim na bulaklak. Lumapit si Don Ricardo at Veronica. Ellie, may gusto kaming sabihin sa'yo, sabi ni Don Ricardo, puno ng kagalakan. Opo, Tito Ricardo? Mula ngayon, hindi na kami ang Tito Ricardo at Tita Veronica mo, sabi ni Don Ricardo, lumuhod sa harap niya. Mula ngayon, ako ang papa mo at siya ang mama mo. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Talaga po? Tumango si Veronica. Lumuhod din. Oo, anak. Ikaw na ang opisyal naming anak. Niyakap ni Ellie ang kanyang bagong mama at papa. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, luha ng kagalakan. Salamat po, Mama. Salamat po, Papa, sabi ni Ellie. Wala iyon, anak, sabi ni Don Ricardo habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ikaw ang nagdala ng pag-asa sa pamilya natin. Ngumiti si Veronica. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Sa wakas, natapos na ang bangungot. Ngunit ang alaala ni Rosa at ang ginawa ni Isabel ay nanatili pa rin sa kanilang mga puso. May isang bagay pa tayong dapat gawin, sabi ni Veronica. Tumingin kay Ricardo. Ano yon, Mama? Tanong ni Ellie. Pupunta tayo sa libingan ng nanay mo, sabi ni Veronica. At doon, sasabihin natin sa kanya ang lahat. Kinabukasan, nagtungo silang tatlo sa libingan ni Rosa. Tahimik ang sementeryo. Ang hangin ay sariwa. Nakatayo sila sa harap ng puntod ni Rosa. Rosa? Bulong ni Veronica. Andito na ako at kasama ko ang anak mo, si Ellie. Hinawakan ni Veronica ang kamay ni Ellie. Salamat sa lahat, Rosa. Salamat sa pagiging kaibigan ko at salamat sa pagbibigay mo sa amin ng isang anghel na tulad ni Ellie. Inilagay ni Veronica ang locket sa ibabaw ng puntod ni Rosa. Hindi ko na ito kailangan, Rosa. Ang pagmamahal mo sa akin ay sapat na. At alam kong ikaw ay masaya na ngayon kasama ang Diyos. Tumingin si Ellie sa puntod ng kanyang nanay. Mama, may pamilya na po ako, sabi ni Ellie. Umiiyak. Mahal na mahal po nila ako at mahal na mahal ko rin po sila. Niyakap ni Don Ricardo at Veronica si Ellie. 3 tao. Isang pamilya. Isang pamilya na binuo ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa.
Pero hindi pa rito natatapos ang kanilang kwento. Dahil may isang bagay pa silang dapat gawin. Isang bagay na magpapatuloy sa legacy ni Rosa at magbibigay pag-asa sa libu-libong batang kalye na tulad ni Ellie. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ay puno na ng tawanan at buhay. Hindi na ito ang tahimik at malungkot na lugar na dati-rati tinirhan ni Don Ricardo at Veronica. Ang presensya ni Ellie ay nagdulot ng pagbabago. Si Ellie ay patuloy na nag-aaral. Kahit nahihirapan, pursigido siya. Laging kasama niya si Veronica sa kanyang pag-aaral. Tinutulungan siya sa mga assignments at aralin. Si Don Ricardo naman, mas naging malambot. Madalas siyang nakikitang naglalaro ng chess kasama si Ellie sa hardin o kaya ay nagkukwento ng mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may isang bagay na patuloy na gumagambala kay Veronica. Ang ala-ala ni Rosa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa library, nagbabasa, nagsalita si Veronica. "Ricardo, may gusto akong gawin," sabi ni Veronica. Ang tingin ay seryoso. "Ano yon, Veronica?" tanong ni Don Ricardo. Isinara ang kanyang libro. "Gusto kong gumawa ng isang foundation," sabi ni Veronica. "Isang foundation para sa mga batang kalye, para sa mga batang tulad ni Ellie." Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. "Isang foundation?" "Oo," sagot ni Veronica. "Isang lugar kung saan ang mga batang walang tirahan ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral, makakain at magkaroon ng pamilya. Isang lugar kung saan sila ay poprotektahan mula sa mga panganib ng lansangan." Ngumiti si Veronica. "At tatawagin natin itong Rosa Foundation." Natahimik si Don Ricardo. Tiningnan niya ang kanyang asawa, puno ng paghanga. "Ikaw talaga, Veronica," sabi ni Don Ricardo. Ngumiti. "Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganitong ideya." "Nagkamali ako noon, Ricardo," sabi ni Veronica. "Binulag ako ng galit at pagdududa. Pero ngayon, gusto kong gamitin ang lahat ng ito para makatulong, para matulungan ang mga batang tulad ni Ellie." Lumapit si Don Ricardo at niyakap si Veronica. "Suportado kita, Veronica. Gagawin natin ito magkasama." Sa loob ng ilang buwan, abala si Don Ricardo at Veronica sa pagtatatag ng Rosa Foundation. Nag-donate sila ng malaking halaga ng pera. Bumili sila ng isang malaking lote sa labas ng syudad. Nagpatayo sila ng isang modernong pasilidad na may mga kwarto, silid-aralan, kainan, at recreation area. Si Ellie ay laging kasama sa mga pagpupulong. Ibinabahagi niya ang kanyang mga ideya at karanasan bilang isang batang kalye. Ang kanyang mga payo ay napakahalaga para sa foundation. "Dapat po may malaking hardin," sabi ni Ellie. "Para po doon kami maglaro. At dapat po may mga libro na may mga litrato." Ngumiti si Veronica. "Tama ka, Ellie. Gagawin na natin ang lahat para maging masaya ang mga bata." Dumating ang araw ng pagbubukas ng Rosa Foundation. Isang malaking seremonya ang inihanda. Maraming media, mga opisyalis ng gobyerno at mga kaibigan ng pamilya ang dumalo. Nakasuot si Ellie ng isang bagong damit. Nakatayo siya sa tabi ni Don Ricardo at Veronica. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. "Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon," sabi ni Don Ricardo sa kanyang talumpati. "Siya ang nagligtas ng buhay ko. Siya ang nagbigay ng bagong pag-asa sa pamilya namin. Siya ang aming anak, si Ellie." Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Ellie, nahihiya. Lumapit si Veronica sa microphone. "Ang Rosa Foundation ay hindi lang isang gusali," sabi ni Veronica. Ang boses ay puno ng emosyon. "Ito ay isang simbolo ng pag-asa, pagpapatawad, at pagmamahal. Ito ay para kay Rosa, ang ina ni Ellie, na kahit sa kanyang kahirapan ay nanatili ang kabutihan. At para rin sa lahat ng mga batang kalye na tulad ni Ellie," patuloy ni Veronica, "na sana
Sa pamamagitan ng foundation na ito, ay magkaroon sila ng pagkakataong makahanap ng kanilang sariling pag-asa, pagpapatawad at pagmamahal. Pagkatapos ng talumpati, pinutol ni Ellie ang ribbon. Mabuhay ang Rosa Foundation. Sigaw ng lahat. Sa loob ng foundation, nagkalat ang mga bata. Nagsimula na silang maglaro, kumain at magbasa. Lumapit si Ellie sa isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa sulok, mukhang malungkot. "Gusto mo bang maglaro?" tanong ni Ellie. Ngumiti. Tumingala ang bata. "Hindi po ako sanay." "Ako rin," sabi ni Ellie. "Pero ngayon, dito, sanay na ako. At ikaw din, magiging sanay ka rin. Dahil dito, pamilya tayo." Hinawakan ni Ellie ang kamay ng bata at dinala ito sa ibang mga bata. Tiningnan ni Don Ricardo at Veronica si Ellie. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Ang bata na kanilang inampon, ang batang nagligtas sa buhay ni Ricardo, ang batang nagdala ng pagpapatawad sa puso ni Veronica. Si Ellie, siya ang kanilang tunay na kayamanan. Isang pamilya na binuo ng pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, umuwi sila sa mansyon. Tahimik sila sa kotse. Puno ng emosyon ang lahat. "Ricardo," sabi ni Veronica, "salamat. Salamat sa lahat." Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ng kanyang asawa. "Wala iyon, Veronica. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tunay na pamilya." Tumingin sila kay Ellie na nakatulog sa likuran ng kotse, nakangiti. Ang paglalakbay ay mahaba at puno ng pagsubok. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang kaligayahan, ang isang batang kalye, isang bilyonaryo, at isang ginang na puno ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pagmamahal at pagpapatawad ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. At ito ang katapusan ng kwento ng pamilya Ricardo. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ay puno na ng tawanan at buhay. Hindi na ito ang tahimik at malungkot na lugar na dati-rati tinirhan ni Don Ricardo at Veronica. Ang presensya ni Ellie ay nagdulot ng pagbabago. Si Ellie ay patuloy na nag-aaral. Kahit nahihirapan, pursigido siya. Laging kasama niya si Veronica sa kanyang pag-aaral. Tinutulungan siya sa mga assignments at aralin. Si Don Ricardo naman, mas naging malambot. Madalas siyang nakikitang naglalaro ng chess kasama si Ellie sa hardin, o kaya ay nagkukwento ng mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may isang bagay na patuloy na gumagambala kay Veronica. Ang alaala ni Rosa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa library, nagbabasa, nagsalita si Veronica. "Ricardo, may gusto akong gawin," sabi ni Veronica. Ang tingin ay seryoso. "Ano yon, Veronica?" tanong ni Don Ricardo. Isinara ang kanyang libro. "Gusto kong gumawa ng isang foundation," sabi ni Veronica. "Isang foundation para sa mga batang kalye, para sa mga batang tulad ni Ellie." Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. "Isang foundation?" "Oo," sagot ni Veronica. "Isang lugar kung saan ang mga batang walang tirahan ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral, makakain at magkaroon ng pamilya. Isang lugar kung saan sila ay poprotektahan mula sa mga panganib ng lansangan." Ngumiti si Veronica. "At tatawagin natin itong Rosa Foundation." Natahimik si Don Ricardo. Tiningnan niya ang kanyang asawa, puno ng paghanga. "Ikaw talaga, Veronica?" sabi ni Don Ricardo. Ngumiti. "Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganitong ideya." "Nagkamali ako noon, Ricardo," sabi ni Veronica. "Binulag ako ng galit at pagdududa. Pero ngayon, gusto kong gamitin ang lahat ng ito para makatulong, para matulungan ang mga batang tulad ni Ellie." Lumapit si Don Ricardo at niyakap si Veronica. "Suportado kita, Veronica.
Gagawin natin ito magkasama? Sa loob ng ilang buwan, abala si Don Ricardo at Veronica sa pagtatatag ng Rosa Foundation. Nag-donate sila ng malaking halaga ng pera. Bumili sila ng isang malaking lote sa labas ng syudad. Nagpatayo sila ng isang modernong pasilidad na may mga kwarto, silid-aralan, kainan, at recreation area. Si Ellie ay laging kasama sa mga pagpupulong. Ibinabahagi niya ang kanyang mga ideya at karanasan bilang isang batang kalye. Ang kanyang mga payo ay napakahalaga para sa foundation. Dapat po may malaking hardin, sabi ni Ellie. Para po doon kami maglaro. At dapat po may mga libro na may mga litrato. Ngumiti si Veronica. Tama ka, Ellie. Gagawin natin ang lahat para maging masaya ang mga bata. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Rosa Foundation. Isang malaking seremonya ang inihanda. Maraming media, mga opisyalis ng gobyerno, at mga kaibigan ng pamilya ang dumalo. Nakasuot si Ellie ng isang bagong damit. Nakatayo siya sa tabi ni Don Ricardo at Veronica. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon, sabi ni Don Ricardo sa kanyang talumpati. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Siya ang nagbigay ng bagong pag-asa sa pamilya namin. Siya ang aming anak, si Ellie. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Ellie, nahihiya. Lumapit si Veronica sa microphone. Ang Rosa Foundation ay hindi lang isang gusali. Sabi ni Veronica, ang boses ay puno ng emosyon. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, pagpapatawad, at pagmamahal. Ito ay para kay Rosa, ang ina ni Ellie, na kahit sa kanyang kahirapan ay nanatili ang kabutihan. At para rin sa lahat ng mga batang kalye na tulad ni Ellie. Patuloy ni Veronica, na sana sa pamamagitan ng foundation na ito ay magkaroon sila ng pagkakataong makahanap ng kanilang sariling pag-asa, pagpapatawad at pagmamahal. Pagkatapos ng talumpati, pinutol ni Ellie ang ribbon. Mabuhay ang Rosa Foundation. Sigaw ng lahat. Sa loob ng foundation, nagkalat ang mga bata. Nagsimula na silang maglaro, kumain at magbasa. Lumapit si Ellie sa isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa sulok, mukhang malungkot. Gusto mo bang maglaro? Tanong ni Ellie. Ngumiti. Tumingala ang bata. Hindi po ako sanay. Ako rin, sabi ni Ellie. Pero ngayon, dito, sanay na ako. At ikaw din, magiging sanay ka rin. Dahil dito, pamilya tayo. Hinawakan ni Ellie ang kamay ng bata at dinala ito sa ibang mga bata. Tiningnan ni Don Ricardo at Veronica si Ellie. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Ang bata na kanilang inampon. Ang batang nagligtas sa buhay ni Ricardo. Ang batang nagdala ng pagpapatawad sa puso ni Veronica. Si Ellie. Siya ang kanilang tunay na kayamanan. Isang pamilya na binuo ng pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, umuwi sila sa mansyon. Tahimik sila sa kotse, puno ng emosyon ng lahat. Ricardo, sabi ni Veronica, salamat sa lahat. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ng kanyang asawa. Wala iyon, Veronica. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tunay na pamilya. Tumingin sila kay Ellie na nakatulog sa likuran ng kotse, nakangiti. Ang paglalakbay ay mahaba at puno ng pagsubok. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang kaligayahan, ang isang batang kalye, isang bilyonaryo at isang ginang na puno ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pagmamahal at pagpapatawad ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. At ito ang katapusan ng kwento ng pamilya Ricardo. 18/7. 5 taon nang lumipas. Si Ellie ay 15 taong gulang na ngayon.
Isang matangkad at gwapong binata na may mga mata pa rin ng isang bata, ngunit puno ng talino at pangarap. Nagsisikap siya sa pag-aaral at consistent na honor student. Naging inspirasyon siya sa Rosa Foundation kung saan siya ay madalas na bumibisita para magbigay ng lecture at makipaglaro sa mga bata. Ang Rosa Foundation ay lumago at naging isa sa pinakamalaking child welfare organizations sa bansa. Libu-libong bata ang natulungan nito, nabigyan ng pag-asa, edukasyon at bagong pamilya. Si Don Ricardo at Veronica ay masaya at kontento. Ang kanilang pagmamahalan ay mas tumibay. Ang kanilang pamilya ay lumaki. Minsan, kapag nakaupo sila sa hardin, kasama si Ellie, titingnan ni Veronica ang kanyang asawa. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay natin, Ricardo. Sabi ni Veronica, ngumiti. Ako rin, Veronica. Sagot ni Don Ricardo, hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Akala ko, ang pera ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pero ang totoo, ang pagmamahal at pamilya pala. Salamat sa iyo, Ellie, sabi ni Veronica. Tiningnan ng binata. Ikaw ang nagpabago sa aming lahat. Ngumiti si Ellie. Wala po iyon, Mama. Dapat po ako ang magpasalamat sa inyo. Binigyan niyo po ako ng pamilya. Binigyan niyo po ako ng pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad si Ellie sa hardin ng mansyon, may nakita siyang isang lumang kahon sa ilalim ng isang puno. Isang kahon na may nakasulat na Rosa. Kinuha niya ito. Binuksan niya. Sa loob ay may mga lumang litrato, mga litrato ng kanyang ina, si Rosa, kasama si Veronica. May mga lumang sulat din. Naiyak si Ellie. Miss na miss niya ang kanyang nanay. Habang tinitingnan niya ang mga litrato, may nakita siyang isang maliit na diary. Diary ni Rosa. Kinuha niya ito. Binuksan niya. Sa loob ay may mga sulat kamay ng kanyang nanay. Mga pangarap, mga takot, mga pagmamahal. Nagsimulang basahin ni Ellie ang diary. Mahal kong diary. Gusto kong magkaroon ng isang anak. Isang anak na magiging kasing tapang ko. Isang anak na magiging kasing bait ko. Sana isang araw magkaroon ako ng sarili kong pamilya. At sana magkaroon ako ng isang kaibigan na magmamahal sa akin habang buhay. Naramdaman ni Ellie ang init ng kanyang mga mata. Umiyak siya. Ipagpapatuloy niya ang mga pangarap ng kanyang nanay. Ipagpapatuloy niya ang kabutihan ng kanyang nanay. Sa sumunod na 10 taon, si Ellie ay naging isang matagumpay na negosyante. Nagpatayo siya ng sarili niyang kumpanya na nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap na komunidad. Naging aktibo rin siya sa Rosa Foundation at naging chairman ng board. Si Don Ricardo at Veronica ay matanda na. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nanatili. Nakatira pa rin sila sa mansyon, kasama si Ellie. Isang araw, habang nakaupo sila sa hardin, may kumatok sa pinto. Si Captain Reyes, ngayon ay isang matandang hepe na. Don Ricardo, Doña Veronica, Ellie, sabi ni Captain Reyes ngumiti. May dala akong balita. Ano po iyon, Captain? Tanong ni Ellie. Matagumpay nating nahanap ang waiter na kasabwat ni Isabel. Sabi ni Captain Reyes. Nag-confess siya at kinumpirma niya ang lahat ng sinabi niyo noon. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Ibig sabihin, Mama, Papa, totoo po talaga ang lahat. Tumango si Don Ricardo. Oo, anak. Ngayon, ganap na nating napatunayan ang lahat. Niyakap ni Ellie ang kanyang mama at papa. Salamat po, Captain Reyes, sabi ni Veronica. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya ang lahat. Wala iyon, Doña Veronica, sagot ni Captain Reyes. Masaya ako na makita kayong masaya at masaya ako na makita ang Rosa Foundation na lumalago. Umalis si Captain Reyes, naiwan silang tatlo, magkakasama. Ngayon, Ellie, sabi ni Don Ricardo, ano na ang susunod mong gagawin? Ngumiti si Ellie. Ang kanyang mga mata
ay puno ng determinasyon. Gusto ko pong ipagpatuloy ang legacy ni Mama Rosa, sabi ni Ellie. Gusto ko pong tulungan ang mas maraming tao. Gusto ko pong patunayan na ang kabutihan ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ngumiti si Veronica. Tama ka, anak. At nandito lang kami para suportahan ka. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Bilib ako sa iyo, Ellie. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng aming pamilya. Hindi ng yaman, kundi ng puso. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Ang kwento ng isang batang kalye na nagligtas ng isang bilyonaryo. Ang kwento ng isang babae na natagpuan ang pagpapatawad. At ang kwento ng isang pamilya na binuo ng pagmamahal. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, sakit at pagdududa. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang pag-asa, ang kanilang pamilya at ang kanilang kaligayahan. At ito ang katapusan ng kwento ng pamilya Ricardo. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Makalipas ang 20 taon. Si Ellie ay isang kilalang personalidad na ngayon sa buong bansa. Hindi lang siya isang matagumpay na negosyante, kundi isa ring matapang na tagapagtaguyod ng karapatan ng mga bata. Ang Rosa Foundation ay lumaki ng husto, naging isang pandaigdigang organisasyon na may mga sangay sa iba't ibang panig ng mundo. Libo-libong mga bata ang nabigyan nito ng tahanan, edukasyon at pamilya. Si Don Ricardo at Veronica ay masaya at kontento sa kanilang buhay. Matanda na sila, ngunit ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng ningning ng pagmamahal. Nakatira pa rin sila sa mansyon na ngayon ay puno ng mga alaala at kwento. Isang araw, habang nakaupo sila sa hardin, kasama si Ellie, may kumatok sa pinto. Isang batang lalaki ang pumasok. May dala itong isang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Lolo Ricardo, Lola Veronica, Papa Ellie, sabi ng bata, ngumiti. Para po sa inyo, ngumiti si Ellie. Salamat anak. Ang gaganda ng bulaklak. Oo, may sariling pamilya na si Ellie. May asawa siya, si Sarah, at 2 anak, sina Marco at Sofia. Si Marco, ang anak ni Ellie, ay kasing edad ni Ellie nung una siyang nakilala ni Don Ricardo. Matapang, matalino, at may busilak na puso. Lolo, Lola, Papa, sabi ni Marco. Gusto ko po sanang magkwento tungkol po sa Rosa Foundation. Umupo si Marco sa tabi nila. May nakilala po akong isang bata doon, sabi ni Marco. Ang pangalan niya po ay Maya. 5 taong gulang po siya. Nakita ko po siya na umiiyak sa isang sulok. Nakinig si Ellie, Don Ricardo, at Veronica. Tinabihan ko po siya, patuloy ni Marco. Tinatanong ko po siya kung bakit siya umiiyak. Sabi niya po, namimiss niya raw po ang mama niya at nagugutom daw po siya. Naalala ni Ellie ang kanyang sarili noong bata pa siya. Ang gutom, ang lungkot, ang pangungulila sa kanyang nanay. Kinuha ko po ang sandwich ko at ibinigay sa kanya, sabi ni Marco. Kumain po siya at pagkatapos, ngumiti po siya sa akin. Ang ganda po ng ngiti niya. Ngumiti si Veronica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Tama iyan, Marco, sabi ni Veronica. Ang pagtulong sa kapwa ay ang pinakamagandang bagay na magagawa natin. Tama ka, Lola, sabi ni Marco. At pagkatapos po, sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala. Dahil dito sa Rosa Foundation, may pamilya na siya at hindi na siya magugutom. Niyakap ni Ellie ang kanyang anak. Bilib ako sa iyo, Marco. Ipinagmamalaki ka namin ng mama mo. Ipinagmamalaki ka rin namin na po, sabi ni Don Ricardo. Hinaplos ang ulo ni Marco. Ipinagpapatuloy mo ang aming legacy. Tiningnan ni Ellie ang kanyang mga magulang. Ang matandang Don Ricardo, ang matandang Doña Veronica. Silang dalawa ang nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon sa buhay.
Silang dalawa ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng pamilya, pagmamahal, at pagpapatawad. Salamat po, Mama. Salamat po, Papa, sabi ni Ellie. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap silang tatlo. Ang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at pamilya. Ang kwento ng isang batang kalye na naging inspirasyon. Ang kwento ng isang pamilya na binuo ng pagmamahal. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok at sakit. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang kaligayahan. At ang kanilang legacy ay ipinagpapatuloy ng kanilang mga anak at apo. Isang legacy ng kabutihan, isang legacy ng pag-asa, at isang legacy ng pagmamahal. Ang paglubog ng araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nasa balkonahe ng mansyon si Don Ricardo at Veronica. Magkahawak kamay, si Ellie, kasama ang kanyang asawang si Sarah. At ang mga anak nilang sina Marco at Sofia ay nasa hardin, nagtatawanan habang naglalaro. Ang bilis ng panahon, Ricardo, bulong ni Veronica. Parang kahapon lang, isang batang kalye, si Ellie, gutom at takot. Oo nga, sagot ni Don Ricardo. Ang tingin ay nakatuon sa nagtatawanang pamilya. At ikaw, Veronica, akala ko hindi ka na kailanman magiging masaya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngumiti si Veronica. Salamat sa iyo, Ricardo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ituwid ang aking mga pagkakamali. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo, Veronica. Sabi ni Don Ricardo, hinalikan ang kamay ng kanyang asawa. Isang pamilya, isang pag-asa, at isang puso na puno ng pagmamahal. Bumuntong hininga si Veronica. Sana ay masaya si Rosa ngayon. Sigurado ako na masaya siya, Veronica, sabi ni Don Ricardo. Ipinagpapatuloy ni Ellie ang kanyang kabutihan. At sa bawat batang natutulungan ng Rosa Foundation, buhay pa rin si Rosa sa ating mga puso. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng isang simpleng hapunan sa mansyon. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ang silid ay puno ng tawanan at kwentuhan. Si Ellie ay nagkwento tungkol sa isang bagong proyekto ng Rosa Foundation sa Africa. Si Sarah ay nagkwento tungkol sa kanyang trabaho bilang isang guro. Si Marco at Sofia ay nagkwento tungkol sa kanilang mga laro sa school. Puno ng buhay ang mansyon. Pagkatapos ng hapunan, nagtipon silang lahat sa living room. Nakatayo si Ellie sa harap ng kanyang pamilya. Mama, Papa, sabi ni Ellie. Ang boses ay puno ng pagmamahal. May gusto po akong sabihin sa inyo. May inihanda po akong regalo para sa inyo. Nagulat si Don Ricardo at Veronica. Inilabas ni Ellie ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may dalawang singsing. Simple, ngunit elegante. May nakaukit na Ricardo and Veronica sa isa at Ellie and Rosa sa isa pa. Ito po ay simbolo ng ating pamilya, sabi ni Ellie. Ang singsing na ito po, Papa, ay para po sa inyo at kay Mama. At ang singsing na ito po ay para po sa akin at kay Mama Rosa. Umiyak si Veronica. Niyakap niya si Ellie ng mahigpit. Salamat, anak, bulong ni Veronica. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ang pagmamahal ay walang hangganan. Ngumiti si Don Ricardo. Isinuot niya ang singsing. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Isinuot din ni Ellie ang singsing. Ang singsing na ito po, Mama Rosa, ay para po sa inyo, bulong ni Ellie. Dahil kahit wala na po kayo, kasama pa rin po kayo sa puso ko. At kasama pa rin po kayo sa pamilya namin. Niyakap silang lahat. Ang isang pamilya na binuo ng pagmamahal, isang pamilya na binuo ng pagpapatawad, isang pamilya na binuo ng pag-asa, at isang pamilya na ang kwento ay magpapatuloy sa bawat henerasyon.
Ang kwento ng isang batang kalye na nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang pamilya. Ang kwento ng isang don na natuto magmahal ng totoo. At ang kwento ng isang donya na natagpuan ang kapayapaan sa pagpapatawad. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, sakit, at pagdududa. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang kaligayahan at ang kanilang legacy ay ipinagpapatuloy ng kanilang mga anak at apo. Isang legacy ng kabutihan, isang legacy ng pag-asa, at isang legacy ng pagmamahal. Ang kanilang kwento ay hindi natapos, bagkus ito ay patuloy na isinusulat sa bawat buhay na kanilang hinawakan. Ang pagmamahal ay tunay na walang hanggan. Sa lahat ng nakinig at nakiisa sa bawat kabanata ng Ang Lakit ni Rosa, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang paglalakbay na ito, kasama ninyo, ay naging mas makabuluhan at masarap sa pakiramdam. Bawat salita, bawat damdamin, ay inialay ko para sa inyo, sa pag-asang mahahaplos nito ang inyong mga puso. Nang sinimulan kong isulat ang kwentong ito, naisip ko ang kapangyarihan ng isang simpleng kabutihan, kung paano nito kayang baguhin ang takbo ng isang buhay. Nakita natin kung paano ang isang gutom at takot na bata ay naging tulay sa paghilom ng isang pamilya, kung paano binigyang muli ng pagkakataon ang isang pusong puno ng pagsisisi, at kung paano nahanap ng isang bilyonaryo ang tunay na yaman sa pagmamahal. Ang paggawa ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe, puno ng mga aral tungkol sa pagpapatawad, na siyang susi sa paglaya, hindi lang ng iba, kundi maging ng ating sarili. Ito ay paalala na ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na panahon, at na ang pagmamahal ay may kakayahang bumuo muli ng nasira at magbigay ng bagong simula. Sana ang kwento ni na Ellie, Don Ricardo, at Veronica ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Isang paalala na anuman ang ating nakaraan o ang mga pagkakamaling nagawa, laging may pagkakataon para sa ikalawang pagkakataon, para sa pagmamahal at para sa pagbuo ng isang pamilya na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagmamalasakit. Maraming salamat muli sa inyong suporta. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakanagustuhan ninyo? Anong aral ang pinakatumatak sa inyo? Ang inyong mga komento ay mahalaga sa akin. Paalam. At hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.